Hindi naman sa ganun mga pamangkin. Nagtatanong lang naman ako eh. Nagtatanong daw, nambibintang na nga siya. Kahit kailan, di na ako babalik dyan sa bahay na yan. Balutin man sila ng ginto, pangit pa rin ang ugali nila. Kahit na! Kung ugali mo yung ugali nila, wala ka na rin pinagkaiba sa kanila! Kung ikaw papayag ka ng ginaganon kanila, pues ako hindi. Gaganti ako. Macho, sandali! Macho, anong ginawa mo? Bakit umuusok yung bahay nila, tita? Moret! Anong ginagawa mo? Balak mo ba talaga sunugin yung bahay ko? Ate, sorry. Natapon ko kasi yung gas eh. Naku, inihaw na nga lang yung gagawin mo eh. Palibhasa kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam ang hirap ng ginawa ko para mapatayo itong bahay na ito. Tapos susunugin mo lang. Dalihan mo na dyan! Gulay, isda, bilibili na kayo. Gulay, isda, bili na kayo! Ate, kanina pa tayo nagtitinda, wala namang bumibili. Oo nga eh, hayaan mo macho, makakabenta rin tayo niyan. Pero nauuhaw na ako eh. Hayaan mo macho, pag nakabenta tayo, ibibili kita ng tinapay at ng soft drinks. Gulay, isda. Gulay, isda, bili na kayo. Ay, mga pamangkin! Nagtitinda pala kayo ng gulay at isda. Pating nga! Ayun na naman yung kapatid ni Nanay na Bruhilda. Tumigil ka nga macho, mamaya bumili yan. Tita, bili na po kayo, fresh na gulay at isda. Halika kayo, patingin ako mga pamangkin. Ay, naku. Puro lang tayo mga paninda nyo. Lalo na yung isda. Bilasa. Naku tita, mas fresh pa nga sa itong paninda namin eh. Kahit hindi ka bumili, mas mukha kang bilasa kaysa sa paninda namin. Bilasa. Tana nga macho, titang bilasa. Bilasa. Bastos na to. Bilasado ako. Hindi pwede to. Alam mo Bonso, masaya ako para sa'yo. Kasi ngayon, makagraduate ka na. Thank you, ate. Asa na ba si nanay? Kanina ko pa kasi siya hinahanap eh. Hindi ko nga alam eh. Teka lang ate ah. Titignan ko muna siya sa labas. Nasaan kaya si nanay? Malilate na kami. Nay, ano pong ginagawa nyo? Di ba po graduation ko? Di po ba kayo sasama? Pasensya ka na anak ha. Si ate na lang muna. Kasi wala tayong bigas ngayon eh. Kaya tumanggap ako ng labahin. Tatanggap pa rin ako anak. Para kahit papaano, pagpansit man lang kita pag uwi nyo ng ate mo. O bakit ngayon mo lang sinagot yung tawag ko, Moret? Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo eh. Kuya, bakit napatawag ka? Si Ate Mirna, magpapaswimming daw para sa buong pamilya. Kuya, baka hindi na lang muna kami sumama. Ano ka ba? Hindi pwedeng wala ka dun. Para buo sa picture magkakapatid. Kailan ba yan? Mamaya ng alas 5 ng hapon. Kaya mag-ayos na kayo. Sa Maligaya Park ang meet-up place. Doon na lang tayo magkita-kita mamaya. O sige kuya, mag-aayos na ako, pati na rin ang mga bata. O sige na, babay na. Bakit kasi kayo umuunay? Eh pwede naman tanggalin si Tito Jun. Kaya ka gusto nilang kasama doon kasi aalilain ka lang nila. Ate, baka naman na-realize ni Ate Mira na mali ang ginagawa niya. Kaya siya bumabawi ngayon. Huwag kang nega. Ay sos, gusto mo lang mag-swimming eh.
Eh kasi ate, hindi ko pa naranasan maligo sa swimming pool eh. Lagi na lang tayo naligo sa sapang maraming basura. Gusto ko namang maranasan maligo sa swimming pool. Sige na nga, sasama na tayo. O, bitbitin mo to. Sige ate, ako na magbibit-bit na ito. Mga anak, bilisan nyo na dyan. Anong oras na't baka maiwan nila tayo? O, tara na, Nay. Hindi ka na, Nay. Macho, Wow ate, may baon pa talaga tayo ha. Saan mo binuha pambili nito? inutang ko lang yung kalakikay. Babayaran ko na lang kapag nabenta ko yung mga bote iniipon ko. Nay, bakit po? Sabi kasi nila, dito daw maghihintay. Pero wala pa sila. Nay, ayun po si Tito, nakasakay na po sa jeep. Tara na po. Mga anak, sakay na. Teka! Kasama ba kayo? Sino ba kasi may sabing kasama yung mga to? Hindi na kasya. Hindi daw kasya. Siya nga lang mag-isa dyan sa jeep. Sabi na eh. Halika na nga, Nay. Bakit kasi pipipitang pa yung sarili mo sa mga yan? Manong, dalihan mo nga mag-drive. Aalis na tayo. Ate, akalain mo yun? Dito na tayo nakatira nila nanay. Parang dati lang. Sa barong-barong tayo nakatira. Ngayon, parang mansyon na. Kapag umulan, wala na tayong bahay. Yaya, kapag nakaalis na ako, mag-grocery ka muna sandali sa Singapore. Nagkikrave kasi ako ng pork chop eh. Tsaka huwag mong kalimutang ilak ang gate natin. Baka mapasok kasi tayo ng mga magnanakaw. Ay, teka. Nasa exclusive subdivision nga pala ako ah. Wala naman siguro magnanakaw dito kasi puro mayayaman lang ang mga nakatira dito. Mga pamangkin, anong ginagawa niyo dito sa exclusive subdivision nang hindi dumadaan sa akin? Eh ako lang naman ang kamag-anak yung nakatira dito. So dapat malaman ko. Huwag niyong sabihin, dyan kayo nakatira. Napaka-imposible naman yun, mga pamangkin. Ang laki-laki ng mansyon, oh. Tsaka saan kayo kukuha ng pera? O macho, di ba pamangkin? Kakagraduate mo lang ng high school nakaraan? Napaka-imposibleng biglang yaman naman kayo agad. Mga adik siguro kayo, ano? Tita, sabihin nating mayaman ka ngayon. Pero mas doble ang yaman namin sa'yo. Eh bakit? Hindi nyo masabi kung saan galing ang pera nyo. Saan? Saan galing? Kamusta ate? Anong ginagawa mo sa tapat ng bahay namin? Nangihingi ka ba ng limos sa mga anak ko? Bahay ninyo? Actually, mansyon namin. Sorry ate, bilog ang mundo. Swerte-swerte lang yan. Kaya hanggat may pasensya pa ako sa'yo, umalis ka na sa harap ng bahay namin. O magtatawag ako ng security. At sasabihin kong, magnanakaw ka. Kagaya ng ginawa mo sa mga anak ko.